Okay, clutches. Similar lang naman sila ng brakes, no? Ang pagkakaiba ay, ano bang pagkakaiba ng brakes doon sa clutches? Ang brake para magpreno, ang clutch para tumakbo. Ano ba? Clutch is to engage and disengage the power, no? Para matransmit yung power from the engine papunta doon sa transmission. Okay? So definition and function. The clutch is a mechanical device which is used to connect or disconnect. Ayun pala eh. Engage and disengage. The source of power from the remaining parts of the power transmission system at the will of the operator. Okay, ano pa ba yung ibang function ng clutch na alam ninyo? Ha? Tama. Ginagamit natin yung clutch kapag mag-shift ng gear. Tapos, ano pa? Ano pa ba? Okay. We have classifications ng clutches. Positive contact clutches. Ito yung mga walang lining. Yung hindi mo kailangan na inaganadyo. Kasi lang sila eh, engage and disengage lang eh. Hindi siya nagre-realize sa friction. They include square jaw clutches, spiral jaw clutches, and two-thread clutches. In these clutches, the power transmission is achieved by means of interlocking the jaws of our teeth. So their main advantage is positive engagements, and once coupled, they transmit large torque with no slip. So walang slippage kapag mga positive, no? Nangyayari ba 'yan yung slippage sa sa brake lining? Nangyayari 'yon, 'di ba, kapag pudpud na talaga yung lining. Kahit birahin mo na hindi siya basta-basta nag-accelerate kapag pudpud na 'yon. Classifications. Another classification is the friction clutches. They include multi-plate, single and multi-plate clutches, cone clutches, and centrifugal clutches. So in these clutches, the power transmission is achieved by means of friction between contacting surfaces. Ito yan, yung contacting surfaces natin. Ito yung friction lining na sinatawag. Ano pa ba yung ibang term sa friction lining? Disc, di ba? Friction disc. Clutch lining. Ayan. Okay? Pero yung yung chapter na ito, lang tayo, nakafocus lang sa mga friction clutches. Okay? Ayan. So, meron kang spring dito. Ano pa ba? We have a spring here. Ano ba yung purpose ng spring dito? Yun yung kapag yung clutch pedal, pinapakan mo, ang mangyayari, lalayo to. Atras ito. Pero kapag binitawan mo, didikit. May ipit yung kulay black. So dahil doon, kung may ipit yung kulay black na yan, yung lining, matratransmit yung power. Pero kapag inapakan mo, hindi matratransmit yung power. Yun yung ginagawa nila kung minsan na inapakan nila, brum brum. Sorry, kasi mo perming up. Kahit pihitin mo ng pihitin yung accelerator, hindi yun agungor lang. Pasensya na girls, kasi kayo yung dito. Sa mga lalaki, na yan. Kabisado na nila yan. Brum brum. Recorded to. Recorded to. Yes, kayo. Okay. So, yung mga classification naman ng friction clutches? Ito yung principle na ginagamit sa mga automatic na mga motor, centrifugal. Di ba kapag yung, for example, yung mga Mio, for example, di ba, naka-idle lang siya, hindi siya tatakbo, di ba? Pero kapag ginanon mo, tatakbo. Kasi kapag naka-idle, ito yung position ng, ganito yung position ng, ito, yung friction part dito, ganyan yung position niya.
Pero kapag bibilisan mo yung ano, yung accelerator, dahil dun sa centrifugal force, ano, didikit siya dito, yun, matratransmit yung power. Similar sila ng yung mga semi-automatic, yung XRM, mga ganun, di ba? Ang pagkakalam ko parang dalawa ata yung clutch ng mga automatic, yung primary tsaka yung secondary. Yung secondary ay, ito yon yung nasa likod, yun yung sabi nila ito yon yung nasa likod. Yung secondary ba to? O parang secondary ata to. Yung primary ay, yun na yung ano mismo, yung belt tsaka yung pulley mechanism. Diba kapag bubuka, diba yung ano, na-explain ko na ito dati nung sa belts and pulley natin. Then ito naman yung cone clutches. Wala tayong makikitang ganito sa ngayon sa sa ganitong era. Pero nung mga kopong-kopong, ganyan yung ginagamit. Tinanggal na yan kasi masyadong makapit. Delikado. Kaya dangerous yan, kaya wala nang ganyan. Pero sa board exam may lumalabas na cone clutches. We also have electromagnetic. Ayan. Paano kaya itong electromagnetic? In these clutches, the power transmission is achieved by means of magnetic field. These clutches have many advantages such as rapid response time. Pero nakadelikado naman to, di ba? Baka ganito yung nangyari dun sa Montero. Pero yun yung delikado kapag yung naka-automatic yung motor, no? Motor yung sasakyan. Kapag yung computer box yung nagkaroon ng error, wala. Pati yung buong sasakyan mag-error na rin. Out of control na yun. And then, fluid clutches. Paano kaya itong fluid clutches? Power transmission is achieved by means of hydraulic pressure. A fluid coupling provides extreme smooth start and absorb shock. Di ba yung mga transmission ng mga motor na yung manual, multi-plate yun, di ba? Madaming madaming lining yon. Pero nakaano sila sa langis. Nakababad sa langis. Pero may example tayo later on doon. Ano pa ba? Ito. Sige. I-explain ko na lang kung paano na-derive to. Yan na nga yung ballpen. Hindi ko pa na-discuss to sa mga B, kaya ni-record ko para ito yung gagawin nila sa Friday. Ito yung circle for example, and then ayan. Tawagin natin ito na DR, sabi niya. Yung difference in radius, DR. Balikan natin yung formula ng torque. Diba torque is equal to Fn, no? Tapos D over 2. Tapos ano yung N? Ang N natin is equal to the pressure times area. Okay? Ngayon ang area natin, yung area ng yung area ng disk, ito, yung area ng disk na yan, pwede nating i-apply yung integral kasi may integral doon. Madali lang naman siyang i-explain, no? Pero mahirap maintindihan. Yan. Kung ikakat natin yung strip dito, class, ikakat natin dito, tapos kung sa Ilocano ay binatan, yung mga viewers natin di maintindihan yung Ilocano. Ano bang Tagalog ng binatan? Di binatin, di ba? Bininat. Ayan. So, ang mangyayari, ito na yung DR natin. DR. And then yung length, ano yung length? Ang length natin ay, di ba circumference yun?
galing sa circumference, 2 pi r. Okay? Now, kung kukunin natin yung area nito, itong area niyan, di ba parang length times height na lang yan? So, ang length niya ay 2 pi r, and then ang height niya ay dr. So, area, dA, lagyan natin dito, dA is equal to, yung length natin ay 2 pi r, and then ang height ay dr. So, area is equal to the integral ng 2 pi r dr. So, ipasok na natin dito yon sa n. Oh, magandang ano to ipa-derive, no? With derive. Parang sa midterm ata, may derivation nun, no? Okay, tapos is equal to F. Yung N palitan natin ng pressure times area, no? PA, tapos ano to? D over 2. Ito yung tinatawag na effective radius ata to. Ayan. Palitan natin to ng radius na lang. Yung D. D over 2 palitan natin ng radius. Then ipasok natin dito yung area. P, ang area natin ay integral ng 2 pi, integral ng r square dr from RO, baliktad, inside to outside. Ito na ba yun? Yung formula. Ayun, tama. 2 pi, ayun. Pinasok yung ano pala doon sa loob. Ito. Kasi yung pressure nakadepende rin yan sa radius. So, F, 2 pi, F, tapos integral ng PR square dr, Ri, and then R. Okay? So, yan yung derivation. Magkaiba lang tayo ng notation. Sa atin F, sa kanya mu. Itong torque natin TF, sa kanya MT. Yan. Okay. So, meron tayong dalawang theory na sinusunod para ma-analyze yung transmitting capacity, torque transmitting capacity. First, uniform pressure. In this case, in case of new clutches employing a number of springs, the pressure remains constant over the entire surface area of the friction disc. With this assumption, P is assumed to be constant. So kapag bago daw yung yung lining, inassume natin na yung pressure doon ay constant. Paano naman yung uniform wear theory? It is assumed that the wear is uniformly distributed over the entire surface area of the friction disc. So, yung theory na ito ginagamit naman kapag sa mga pudpud na mga clutches. Pero, ayan yung comparison pala. Ito kapag yung pressure natin ay constant, ayan. Then kapag ito naman, kapag ang pressure natin ay hindi constant, ito uniform pressure to, or kapag bago new. Ito naman kapag old yung lining. Ayan yung pressure distribution. Maalala ko tuloy itong tsura na to. Diba sa statics natin mayroong ganitong curve. Triangular, uniformly distributed, diba? Dali lang yon yung statics, no? Later on, tuturo ko sa inyo kung paano mag-moment. Kahit gaano ka-komplikado yung curve na yan. Dali lang yon. Then, ito yung mga formulas, no? Yung P natin dito, yung torque natin is, di ba, from torque is equal to F, N, and then RF. Yung F natin, siya to. Then, yung N natin, P, diba kasi yung ginagamit ng libro. And then yung RF natin, ito na yon, di ba? Na-present na natin to kanina. Kapag uniform pressure, kapag uniform wear, mas madali yung formula. Ayan. Dinivide niya lang, no?
yung D plus D. 1/2. Kasi ang nangyari dyan, kung bakit 4 ito, nangyari yan sa F, tapos N, tapos RF, radius na. Radius. Yung radius na ito, mean radius pala yan. Ang Rm niyan is equal to 1/2 ng R plus R. Ayan, R na maliit. Tapos, nangyari pa na D yung ginamit niya. So, D yung ginamit niya. So, gawin nating mean, D ito. Gawin nating D yan, yung dalawa na yan. So, magiging D over 2 plus D na maliit over 2. So, 2 dito, tapos meron ka pang 2 doon. Kaya naging 4. Okay? So, meron tayong table dito kapag uniform pressure theory, no? Ayan. Pero kulang yan, no? Kulang yan. Anyway, madali lang naman. Substitute mo lang naman yung D tsaka yung maliit na D, di ba? Makukuha mo na yan. Okay? So, that's all for today. Next meeting is mag-solve tayo. Okay?